Unang beses. Ako. Hindi ako takot sa sakit. Matapang magsalita. Hindi kita bibiguin. Joel, hinaplos lang ang puwet mo. Pinalo mo siya. Hindi ko kayang tiisin ang mga katulad mo. Mga mayayabang na estudyante sa kolehiyo. Iniisip na ilang taon sa eskwela, special ka na, lumabas ka na. Aalis ako, ngunit bayaran mo ang sahod ko ngayong buwan. Gusto mo ng bayad. Hindi ka magbabayad para sa inis ni Amuluo. Magpasalamat ka. Jigu, puno ng mga batang dilag ang Chinyuan. Humanap ng bago. Mas gusto ang estudyante. Pero ang matriarka ng Gu, Paano kung ako? Malinis na malinis ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Shenqing Li, baliw ka ba? Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Alisin mo ang marurumi mong kamay. Paano naging siya? Shenqing yan, sa iyong kaawa-awang kakayahan. Naglakas loob kang hamunin ako. Tama na ang usapan. Maging lalaki ka at patunayan mo sa court. Pero kung matalo ka ulit, ano ang mangyayari? Ako, ibibigay ko sa iyo ang aking kapatid na babae. Bata pa ang kapatid mo, di ba? Nakakadiri ka. Bata, bakit hindi mo na lang ako tawaging kuya? Dalhin mo siya sa hotel. Linisan mo siya. naiintindihan ko. Hindi ko inakalang makikita ko ulit si Guheng. Sa ganitong sitwasyon, Miss, sumama ka sa akin. noon, naniwala akong walang muwang na isang araw magiging kapantay kita. Pero ngayon parang, hindi na darating ang araw na iyon. Linis na ba lahat? Halika rito. Lapit pa. Anong suot mo yan? Basang-basa lahat ng damit ko. Walang tuyong damit na mapapalitan. Ito ang shirt ko. Ito pala ang plano mo. Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo itutuloy? Mr. Gu. Ako, Hindi ka nakabra? basang-basa. Ang nervyos mo naman? Itutuloy ba natin?
Mr. Gu, Wala kang dagdag na tulog? may part-time job akong puntahan. Magkano? 50,000 para sa isang gabi. Hindi ba sobra iyan? 5,000? Hmm. 5,000. Mr. Gu, Idagdag mo ako sa contacts mo, ililipat ko ito sa iyo mamaya. Mr. Gu, aalis na ako. Teka, Huwag kang mag-alala. Hindi na kita iistorbo. Pantay na tayo. Kung magkita ulit tayo. si Secretary Lin ang maghahatid sa iyo. Bakit hindi pa dumating ang transfer? Miss Shen, ano ang pulang marka sa leeg mo? Shen, ano ang pulang marka sa leeg mo? Baka allergic reaction lang yan. May nililigawan ka, di ba? Marami na akong naranasan, alam mo. Kaya kong malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng pantal at sugat ng halik. Maganda kang babae na bubuhay mag-isa. Walang sumusuporta sa'yo. Ngayong may kasintahan ka na, may mag-aalaga sa'yo. Nakakapanatag ng loob ko. Hayaan kang bumalik sa trabaho. Hindi ba yun ang bank card ko? Lumapit ka. Dito lang ako para sa bank card. May trabaho ako ngayong hapon. Aalis ako pagkatapos. Mr. Gu, wala akong oras para dito. Ano ang problema? Mr. Gu, ano ang ginagawa mo? Ang itinuro ko sa iyo kagabi. Nakakalimutan na ba? Ang itinuro ko sa iyo kagabi. Nakalimutan? May utang ka pa sa akin sa kagabi. Ngayon, tapos na ang transaksyon natin. Jigu, magpigil ka naman. Mainit ang katawan mo. Nilalagnat? Medyo lang.
Hindi tayo nag-ingat kagabi. Nag-ayos ako ng doktor para sa'yo. Pa-check up ka sa kanya. Magre-reseta siya ng gamot. Hindi na, uminom na ako ng gamot. 5,000. Ibigay mo na sa akin ngayon. Manatili ka para sa check-up ng doktor. Namamaga. Miss Shen, mahina ang katawan mo. Kumain ng 3 beses sa isang araw. Balansehin ang karne at gulay. Panatilihin ang tamang nutrisyon. Matulog ng sapat. Ang lagnat ko dahil sa naulanan. Mahina ang resistensya mo. Kagabi ang una mong pagkakataon at nabasa ka sa ulan. Magpagaling ka ng maayos para hindi na maulit ito. Ulit? Wala nang pangalawang beses. Desidido ka na? Sasama ka ba sa akin? Ang ibig niyang sabihin ay maging kerida niya? Tingnan mo ako. Sagutin mo ako ng seryoso. Lee, araw-araw kang umiikot ng napakalayo papunta sa high school section para lang makita siya ng saglit. Sulit ba? Siya ang pampalakas ko. Isang mabilis na tingin sa kanya ay nagbabalik ng aking lakas ng buo. Sasamahan mo ba makasama ako? Kuheng, hindi na ako pwedeng magkamali. Hindi! Mula ngayon, kapag nakita mo ako, tandaan mong lumayo ka. Huwag kang mag-alala, Ginoong Gu. Kung hindi ko naiwan ang card ko sa hotel, hindi ako pumunta para makita ka. Sampu. 100,000? Ibinigay niya ito? Miss, kung walang kasama, hindi ka makakapasok sa grupo Chow Yue. Pinigilan ako? Kumakain ka na naman ng siopaw? Mabilis at madali lang. Gusto mo ng isa, Yuan? Ang tuyo ng mga siopaw na ito. Uminom ka ng soy milk. Hulaan mo kung sino ang mag-lecture ngayon? Hindi ba si Professor Jiang? Kung si Tatay Jiang yon, tatanungin pa ba kita? Sabi ng chismis, ang guest lecturer ngayon ay ang ating visiting professor, si Gu Heng. Ang pinakabatang leader sa industriya ng IT, CEO ng Chow Yue Group. Si Gu ay mayaman at pogi, pangarap ng bawat babae. Nakita ko na ang mga litrato niya, mas pumuputok pa sa crush mo sa campus. Ang kanyang salamin ay nagpapakita sa kanya bilang epitome ng isang restrained heartthrob. Restrained? Parang lobo na nagbabalat kayong tupa. Lee, bantayan mo ang iyong bibig. Tawagin mo akong Professor Gu. O Guheng na lang. Pagkatapos ng lahat, hindi naman ako masyadong mas matanda sa inyo. Professor, single ka ba? May nobya ka ba? Ang tanong na yan, pagkatapos ng klase, ako ay sasagutin ang inyong mga katanungan. Sa ngayon, mag-focus muna tayo sa economics. Ang mahaba at malakas na mga daliri ni Gu Heng.
Anong maswerteng babae ang makakakuha ng ganitong perpektong lalaki? Li, bakit ka namumula? Maalinsangan sa classroom. Eto, papasagutin ko ito sa isang tao. Ang babae sa ikalimang hanay. Gitnang upuan puting damit. Sagutin mo ang tanong. Miss, ano pangalan mo? Shen Qingli. Lakasan mo, hindi ka nag-almusal. Shen Qingli. Miss Shen Qingli, sumasang-ayon ka ba sa aking pahayag? Oh, Oh? Sa tingin mo ang tao ay alipin ng pera? Na ang mga tao ay magsasakripisyo ng kanilang mga halaga para sa kayamanan? Curious ako. Miss Shen Qingli, ano ang isasakripisyo mo para sa pera? Paggawa? Pawis? O kaya yung moralidad? Shen Qingli laging mukhang banal at masipag mag-aral. Sino bang mag-aakala na ganoon siyang tao? Hindi lahat ay katulad ng ating Meowin maganda at mabait. Umaasa lang siya sa kanyang itsura para makaraos. Sino ba ang nakakaalam ng mga kaduda-dudang bagay na ginawa niya sa likod? Binibining Shen. Huwag kang mag-daydream sa klasiko ulit. Opo ka na, magpatuloy tayo. Guheng sa iyong isip. Ako ba talaga ay ganoong klase ng tao? Li, ikaw at si Professor Gu, nagkakilala ba kayo dati? Bakit mo natanong iyon? Ang tensyon sa pagitan ninyong dalawa sa klase ay kakaiba. Alam mo ba, ang profile ni Professor Gu kamukha ng crush mo nung high school ka. Yuan, ikaw talaga nag-o-overthink ka. Siya ay nagpahiram lang sa akin ng pera minsan. Naisip ko na ang plot ng isang CEO romance novel. Makinig ka, babae. Dahil may utang ka sa akin, babayaran mo ng iyong katawan. Tigilan mo ang kalokohan. Ang perang iyon, kailangan ko siyang bayaran ng maayos. Hindi ba yan si Shen Miaoyin? Yung natalo mo sa beauty contest? Bakit si Professor Gu ang naghahatid sa kanya? Ugh, ang imahe ko kay Professor Gu ay nasira. Para lang siyang ex ko. Hindi niya matiis ang magandang mukha. Li, tingnan mo. Si Shen Miaoyin nagpapakita ng mga designer bags at alahas. Mukhang nakakuha siya ng sugar daddy. Ang gago! Kahapon, hiniling niya na maging kasama ko siya at ngayon, kasama niya ang ibang babae. Kailan kaya ang isang guwapong may taste gagastos ng malaki para sa'yo? Mas mabuting umasa na lang sa sarili. Wala akong oras para isipin iyan. Umaasa lang ako na makahanap pa ako ng part-time jobs para bayaran ang medical bills ng kapatid ko. Narinig ko ang Buyecheng ay kumukuha ng pianist, pero night shift iyon. Baka mas mahirap iyon kaysa sa Chinyuan. Magkano ang sahod nila? Sa tingin ko, 2,000 isang gabi. Kokontakin ko ang recruiter nila. Miss Shen, magaling kang tumugtog ng piano. Ito ang kalahati ng bayad mo ngayon. Ang natitira ay babayaran pagkatapos ng performance mo ngayong gabi. Salamat, manager. Pupunta muna ako sa restroom. Tumigil ka dyan, miss. Padaanin mo ako. Sandali lang, kinuha mo na ang pera. Sinusubukan mong takasan kami. Kailan ako kumuha ng pera mo? Akala mo ba ang pagtugtog ng piano ng malakas ay nagkakahalaga ng 1,000? Ikaw pala? Ibabalik ko sa iyo ang pera. Padaanin mo ako. Isisi mo sa katotohanang ikaw ay masyadong kaakit-akit. Akala mo ba ang pag-alis sa Chinyuan ay nangangahulugang pakakawalan kita? Gumugol ka ng oras sa akin ngayong gabi. Kung mapasaya mo ako, baka bigyan kita ng extra na pera. Bitawan mo ako. Pakawalan. Ay! Makulit na munting pusa, hindi ba? Pero ang pagiging makulit mo, yan ang gusto ko! Kapana-panabik! Ha ha ha! Boss, yung VIP ay darating sa Buyecheng ngayong gabi. Unang beses natin sa kabisera. Mas mabuting huwag nang gumawa ng eksena. Dalhin mo siya sa kotse ko. Sasamahan ko kayo mamaya. At tatamasahin ang aking premyo. Paano kung lumaban siya? Sumama ka na lang ng tahimik sa kanila o hindi ko masisiguro na makikita mo ang bukas.
Mag-isa ka lang, boss. Hindi ba iyon delikado? Ano bang pwedeng mangyari? Kahit ang impluensya ni Guheng hindi kayang protektahan ng mga mamamatay tao dito. Walang mangahas pumatay sa kabisera. Ay, Ay! Tigil! Huwag hayaang makatakas siya. Sa susunod na makita mo ako, tandaan mong lumayo. Ginoong Gu, sinusundan namin ang isang babae na nanakit sa aming amo. Inaasikaso na namin siya ngayon. Babae? Duwag pala si Luo Chengde? Tama, galit na galit ang amo namin ilang araw na. Nakuha na namin siya. Ito ang lihim na daanan ni Buya Cheng. Walang makakatakas ng walang gabay. Puro pantasya lang yan. Tumabi ka. Tigilan mo ang pagharang sa daan ni Ginoong Gu. Ginoong Gu, mauna ka. Pasensya na sa tagal. Kasalanan namin. Ginoong Gu. Hindi ako sasama sa kanila. Alamin mo ang lugar mo. Bakit ka nagsasabi na kakilala mo si Amogu? Ginoong Gu. Kung tutulungan kita, ano ang makukuha ko? Ano ang gusto mo? Itatago ko siya. Palihim na umiiyak? Mahiyain ka. Huwag mo nang isipin na pumunta sa mga ganoong lugar. Pumunta lang ako rito para sa oportunidad sa piano gig. Ito, saan ito papunta? Ang lounge. Maghintay sa loob. O umalis na mag-isa ngayon. Bakit ibinalik ang 500,000? Sumang-ayon kami sa halaga. Binablock mo ang numero ko. Kinailangan kong kontakin ang bangko. Nang pumunta ako kahapon, hindi ko nakita ang tala ng paglipat. Kaya naman ako nagsalita ng masakit. Ang trabaho ay nasa lahat ng dako. Kailangan mo ng pera ng husto. Noong huling punta mo, tungkol din ito sa pera. Kung gusto mo ng pera, kaya ko itong ibigay. Kung sobra ang kalahating milyon, gawin mo ng maraming beses. Ang ginawa mo nung gabing iyon, Shen Qingli. Talagang gusto kita. Matulog ka sa akin. Ayaw ko. Bakit? Nasaktan ba kita? Hindi lang ikaw ang nasasaktan. Huwag. Ang dahilan? Ang ganitong pera, sapat na ang isang beses na kitain ito. Bukod doon, hindi ba sinabi mo sa klase na hindi dapat iwanan ng tao ang kanilang moralidad para sa pera? Galit? Binabalaan na kita nung nakaraan na lumayo ka sa akin. Ikaw ang lumapit sa akin ngayon. Tinanong mo kung ano ang gusto ko.
Gusto kita. Tinanong mo kung ano ang gusto ko. Gusto kita. Hindi kailangan ako. Pumunta ka sa iba. Kahit sino pa. Sa pagkakataong ito totoo, sinira ko ang pangako ko sa'yo. Titiyakin ko na sa susunod na magkita tayo, lalayo ako. At ang utang ko sa'yo, babayaran kita balang araw. Ito ang totoo. Ayoko nang may utang sa akin. Ang utang sa akin, kukunin ko na ngayon din. Sabi ko, wag! Ito na ang huling pagkakataon. Mr. Gu, pero ang iyong mga labi. Si Luo Chengde ay naghihintay sa silid. Ano na ngayon? Hayaan mo siyang maghintay. Magmaneho papunta sa universidad. Ito, Si Mr. Gu ay ayaw ng kakaibang amoy at ang kanyang karaniwang sasakyan ay nangangamoy pabango. Ipinadala ito para linisin. Maingat siya sa kalinisan. Kumuha ng malinis. Mas mabuti kung estudyante sa kolehiyo. Gusto mo ba? Hindi, tumatanggi ako. Mula nang sumakay ka sa kotse, tinitingnan mo ang kahon na ito higit pa sa isang beses. Kahit gusto mo, hindi mo makukuha. Gu, regular ka bang nagpapacheck up sa kalusugan? Karaniwan tuwing 6 na buwan pero sobrang busy siya ngayong taon. Kaya ang pisikal na pagsusuri niya naantala hanggang ngayon. Mahalaga pa rin ang regular na check-up. May mga babae sa klase namin na nagpa-abort at ang iba nagkasakit. Ang mga isyu sa kalusugan nila ay walang kinalaman sa akin. May sakit ka? Hindi ako. Sobrang healthy ako. Nagpapaalala lang. Sa'yo. Sino ang makakasigurado? Sumama ka sa akin bukas para magpa-check up. Ako. Pagkatapos lang ng check up mo ay mapanatag ako. Maglalakad ako ng mag-isa pa uwi. Kung makasalubong mo mga masasamang tao tulad ni Luo Chengde muli, sampalin mo ng mas malakas sa susunod. Ingatan mo ang sarili mo dyan. Kung magkagulo, tumawag sa pulis. O lumapit ka sa akin. Salamat. Bigla niyang sinabing hindi siya maganda ang pakiramdam. Anong ibig sabihin nun? Gu, tiyak na alam ni Miss Shen na nakipagkita ka kay Shen Miaoyin kaya baka nagkamali siya ng intindi. Isinama ko lang si Shen Miaoyin at ang mama ko sa hapunan. Mali ang pagkakaintindi niya. Malamang si Shen Miaoyin nag-post ng malabong mensahe sa social media. Bayaran mo siya ng pera at ipapaliwanag ko ito sa mama ko. Para sa mga ganitong bagay, hindi na natin kakailanganin ang pakikialam niya. Naiintindihan. Lumabas ka. Ikaw rin, umalis ka. Gu, matagal na tayong hindi nakita. Kung walang importante, pwede ka na ring umalis. Sandali, meron nga akong sasabihin. Pinamamahalaan ko ang Haicheng Group pero wala akong tunay na kapangyarihan. Marami ang tumatangging sumunod sa utos ko. Pwede mo ba akong bigyan ng bahagi sa kumpanya? Lahat ng shares ay sa iyo na. Paano naman ang profit sharing? Ikaw, 70%? Ako, 30%. Ikaw, 80%. Ako, 20%. Ikaw, 90%. Ako, 10%. Ibibigay ko pa sa iyo ang winery. Ayos ba yan sa iyo? Hindi mo makontrol ang mga tauhan mo. Wala kang silbi sa akin.
Matalino kang tao, kahit sa pagkuha lang ng sweldo mo, pinamamahalaan ng Haicheng Group, ang taunang kita mo ay umaabot pa rin ng milyon-milyon. Tama si Secretary Lee. Ang sinabi ko kanina, ituring mong hindi ko sinabi. Ito ang kapital, ang mga tusong taktika mo. Mas mabuting pigilan mo sila. Mr. Gu, ako. Hindi na ako maglalakas loob ulit. Lahat ng kita mula sa Haicheng Group ay darating sa akin at ang wine estate din, isa pa. Lumayo ka sa mga taong bawal. Naiintindihan, napakalinaw. Sino ba naman mag-aakala na ang isang tulad ni Guheng ay mas gusto yung tipo ng inosenteng babae? Kaya pala lahat ng mga magagandang ito hindi mapansin niya. Anong coincidence, Miss Shen? Kailangan mo ng masakyan? Saan? Salamat, okay lang ako. Walang problema. Talaga, okay lang ako. Sige, okay. Miss Shen, nandito ako para ihatid ka sa check-up. Hindi kailangan, pupunta ako kapag may oras ako. Ayokong istorbohin. Sumakay ka na sa kotse. Kamusta, Ginoong Gu? Sino yung taong kausap mo sa gate ng paaralan? Kaklase ko, kasing grado ko. Gusto ka niya? Dati niya akong niligawan. Gusto mo rin ba siya? Mukhang. Na-enjoy mo ang usapan sa kanya. Hindi. Pagbati sa inyong dalawa. Mabuti naman ang kalusugan yung dalawa. Ito ang ulat medikal. Kung may balak kayong magkaanak, kailangan nyong pagandahin ang inyong kondisyong pisikal. May banayad na anemia kayo. Hindi kami pumunta para sa pagsusuri bago ikasal. Huwag mong sabihin, kakasimula pa lang kayong magkasintahan. Maraming kabataan ngayon, bago pa maging opisyal na magkasintahan, pumupunta rin para sa mga pagsusuri. Lahat para sa kanilang kalusugang sexual. Ang pangangatawan ng nobyo mo ay perpektong malusog, pero mukhang mas mahina ang katawan mo. Kailangan mong dahan-dahan lang. Ginoong Gu, ang mga ganyang pagsusuri sa katawan ay pwedeng gawin ng personal mong doktor. Bakit pumunta pa sa pampublikong ospital? Para lamang kay Binibining Shen? Ang doktor ko. Dududahan niya ang kredibilidad ng ulat. Sa ganitong paraan, matatapos na ito ng permanente. Ang pag-aalala mo para kay Miss Shen ay pambihira. Huwag kang masyadong magsalita. Iniingatan ko siya. Talagang nagustuhan mo si Miss Shen, hindi ba? Siguro, may ibig sabihin ako sa kanya. Hoy! Bumaba ka dito. Mr. Gu, uminom ka na. Uminom ako ng pulong ng negosyo. Kung sumasakit ang ulo mo, pwede kitang i-massage. Bakit hindi ka nakatira sa campus? Nag-leave ako sa pag-aaral, kaya lumipat ako. Nag-leave ka. Nagkaroon ng problema sa pera, kaya nag-leave ako. Kapag nakaipon na ako ng sapat, babalik na ako. Noong gabing yon, lumapit ka sa akin. Tungkol ba yon sa tuition din? Bukod doon, may iba pa.
Pasensya na, Mr. Gu. Sira ka ng mood. Shen Xingli. Pumunta ka ba rito? Para matulog lang sa akin? Ano pa? Para bigyan ako ng masahe? Sinabi ko na sa'yo dati. Mr. Gu, kung may ganyan kang pangangailangan, huwag kang pumunta sa akin. Ayaw mo? Umalis ka na. Shen Xingli. Huwag kang mag-overestimate sa sarili mo. Mag-drive ka. Ma'am Shen, Hmm. ang sweldo noong nakaraang buwan ay na-deposit sa iyong account. Salamat, Ate Man. Gustong-gusto ng mga bata ang iyong mga klase. Karapat-dapat ka dyan. Tungkol sa part-time na trabaho na tinanong mo, may posisyong nagbukas. Tamang-tama ang timing, isang golf caddy ang nagkaroon ng kagipitan sa pamilya. May karanasan ka sa ito kaya inirekomenda kita. Ate Man, hindi sapat ang pasasalamat ko. Isang simpleng banggit lang, hindi na kailangang pag-isipan pa. Kumusta? Chingli, akala ko mag-leave ka ng semestre na ito. Tinatakot mo ako, kailan mo lihim na binayaran ang tuition ng semestre? Hindi ko ito binayaran, baka nagkamali ang advisor. Imposible, nakita ko mismo ang iyong payment slip 20,000 yuan. Isang lalaki sa kanyang 30s, nakasuit ang nagbayad nito. Hindi ka mag-anak? Alam ko kung sino iyon. Kumusta? Magsalita ka, busy ako. Ikaw ba ang nagbayad ng tuition ko? Oh, Sa totoo lang, humingi ka sa akin ng 5,000. Pero napakaliit niyan manatili sa paaralan. Mag-focus sa iyong pag-aaral. Huwag umasa sa iyong itsura para isipin na mananatili kang malinis sa industriyang ito. hindi mo na alalahanin. Pagkatapos ng lahat, parang estudyante kita, binayaran ko ang tuition mo, kaya mag-focus sa pag-aaral. Hindi nagsasalita? Guilty conscience. Mr. Gu, sobrang busy. Kahit ang time management gurus ay naiinggit sa'yo, pero nakikialam ka sa mga bagay ko? Patahimikin sila. Jigu, kami ay mga estudyante mula sa Jingbei University. Wala talaga kaming alam. Pakiusap. Paalisin mo kami. Hindi na. Namin uulitin. Jigu. Sila ay talagang mga estudyante ng Jingbei University. Isa freshman, isa sophomore. Hindi kami nagsisinungaling, Jigu. Pakiusap, hayaan mo kaming umalis. Ihatid sila palabas. At sabihin sa kanilang principal, natandaan ang aral na ito. Naiintindihan. Mauna ka. Jigu. Sila ay pinadala ni Luo Zhengde, isang regalo para sa iyo. Sa tingin niya ay masisiyahan ako sa ganitong uri. Marahil si Luo Zhengde na pagkamalan ang iyong pag-aalaga kay Miss Shen bilang romantikong interes sa mga babaeng estudyante. Sabihin sa kanya na tumigil sa pag-aakala. At saka, ang relasyon ko kay Shen Xingli ay puro profesional lamang. Ipinagtatanggol mo siya at binabayaran ang kanyang tuition.
Yan ay lampas na sa professional. May appointment ba sa hapon? 4 p.m. Gijo mula sa Baetek, inanyayahan ka na maglaro ng golf. Tayo ba ay? Gijo. Ang nakatatandang Gijo ay ipinasa ang kanyang titulong CEO sa kanyang anak na si Joe Yuze, kaya kailangan niya ang partnership ng chip ng Chow Yue upang patunayan ang kanyang kakayahan sa board ng bae. Sabihin sa kanya na maghintay sa course. Oh, Gijo. Jingli, Kuya Yuze, Akala ko mali ang tao. oo Kuya Yuz. Pagkatapos kitang makita bago ang college entrance exam, umalis ka na papuntang ibang bansa. Wala kang pinagbago Kuya Yuze. Kakauwi ko lang nung isang araw at narinig ko sa nanay ko na tinawagan mo siya. Ngayon, nagtatrabaho ka na naman bilang caddy. Maging tapat ka sa akin. May nangyari ba? Kuya, ang seryoso mo kanina. Huwag kang kabahan dahil lang sa sobrang pag-aalala ko sa'yo. Mr. Joe, napakawalang pakialam mo naman. Nakikipaglandian sa isang caddy? Chingli, okay lang. Halika rito. Nagbibiro ka, Mr. Gu. Si Chingli ay parang kapatid na babae na kilala ko mula pagkabata. Paano magkakaroon ng pag-ibig? Palitan mo siya ng lugar. Ikaw ang mag-assist kay Mr. Gu. Mr. Gu, si Chingli... Si Linji ay may karanasan. Tuwing naglalaro ako ng golf, siya ang aking caddy. Dahil ito ang unang pagbisita ni Mr. Joe, isang veteranong caddy ay masisiguro ang mas magandang serbisyo. Pero, Si Mr. Joe ay dumating ngayon upang talakayin ang kooperasyon sa Chow Yue, tama? ayos lang, Chingli, manatili ka muna kay CEO Gu. Susunduin kita mamaya. Ang galing! Mag-resign ka na. O pipilitin kita. Ito'y sarili kong negosyo. Iba ang nagbayad ng presyo. Wala akong pakialam kung umalis ka, pero ang binayad ko, pupunta ka pa rin. Babayaran kita, ibabalik ko ang pera mo. Sino ang magbabayad? Mr. Joe. Nagkakilala kami ni Yuze, hindi. Yan ang iniisip mo at hindi ko kukunin ang pera niya. Tinatawag mo siya ng napaka-close? Ano ang ginawa mo sa kanya? Bitawan mo ako. Shen Jingli. Binalaan na kita. Mas mabuting mag-ingat ka. Huwag mong hayaang malaman ko ang ginagawa mo sa ibang lalaki. Gusto ako ni Siogu. Ano bang nagawa ko para isipin mo yon? Dahil ba sa sinuportahan ko ang pag-aaral mo? Ang pagkakaintindi ko sa one night stand ay nagkakasundo tayo sa pangangailangan. Ipinagbili ko ang katawan ko, binayaran mo ito, tapos na tayo. Sa susunod, magiging estranghero na lang. Ngayon si Mr. Gu ay lumalampas sa hangganan. Hindi ba yan hindi naaangkop? O baka naman? Ganito ba si Mr. Gu? Sa lahat ng estudyanteng tinuturuan niya? Makatwiran. Estranghero. Chingli, kailangan mo ng pera. Bakit hindi mo sinabi agad? Kung alam ko lang, napuntahan na kita. Hayaan mong i-transfer ko muna itong pera para sa emergency. Hindi na Kuya Yuze. Sapat na ang kinikita ko ngayon, pati na ang pang-opera ni Bunso. Jingli, isipin mo na lang itong pera bilang premyo sa pagpasok mo sa universidad. Talagang hindi kailangan. Ang mga part-time ko ay kumikita 10,000 bawat buwan. Sapat para sa gamutan ni Bunso at may natitira pa. Chingli, pagkatapos ng ilang taon, kailangan bang lumayo ka pa rin? Dahil talaga, napakahalaga ng relasyon natin, kaya hindi dapat nating hayaan na ang pera ay masira ang meron tayo. Sige.
May business banquet ako sa kabisera bukas at kailangan ko ng kasama. Mag-leave ka bukas at samahan mo ako. Huwag mo akong tanggihan ngayong pagkakataon o masasaktan ako. Sige, sasama ako sa'yo. Sige. Mr. Joe, angkop bang isama ang isang golf caddy tulad ni Shen Qingli? Sa ganoong kahalagang okasyon? Perfect si Qingli. Pasensya na at late ako. Ano ang problema? Mukha ba talagang kakaiba? Ang ganda mo. Manatili ka sa tabi ko mamaya. Ang bait mong babae, huwag kang maglakas loob na sumama sa ibang lalaki. Huwag kang kabahan, nandito lang ako. Si Young Master Zhou. Chairman Zhao. Mr. Gu, ito si Mr. Zhou Jr. Ang negosyo ng pamilya Zhou ay umunlad sa nakaraang 2 taon. Ang mga semiconductor wafer ni Zhou ay nasa production na ngayon. Nagkita na tayo dati. Tungkol sa pakikipagtulungan, kailangan pa ng Chow Yue ng mas maraming oras para magdesisyon. Ang pinakabagong batch ng mga wafer ni Joe ay pumasok na sa produksyon. Pagkatapos makumpleto, magpapadala ako ng mga samples sa Choyue. Pagkatapos ay hihilingin ko ang ekspertong pagsusuri ni Mr. Gu. Antayin ko nang may pananabik. Yung Joe Group ay hindi ka bibiguin. Yuse, nagugutom na ako. Ang mga tapos na produkto ni Bae. Paumanhin. Si Mr. Zhou ay dumating sa Beijing noong nakaraang linggo, ngunit nagdala ng golf caddy sa formal na business banquet na ito. Ang kanyang katayuan ay tila medyo hindi angkop. Naalala pa rin ni Mr. Gu si Qingli na nagtatrabaho bilang golf caddy. Sina Qingli at ako ay lumaki ng magkasama. Halos nasaksihan ko ang paglaki niya. Pakiusap, huwag mo siyang kulitin, Mr. Gu. Ang kawawang babae ay hindi pa naghapunan. Siguradong gutom na siya kanina. Iyon ay hindi wasto. Ang paghingi ng tawad ay dapat manggaling sa nagkasala. Ang kanyang boses ay masyadong mahina. Hindi ko narinig. Mahiyain si Qingli. Ito ang kanyang unang formal na piging. Huwag mo siyang pilitin, Mr. Gu. Kung siya ay itinuturing na mahiyain, kung gayon ang Beijing ay kakaunti ang mga babae na may mas malaking tapang kaysa sa kanya. Ang saya nito. Tara na. Qingli. Ikaw. Kilala mo si Mr. Gu? Ako. Hindi ko siya kilala. May gusto ka pa bang iba? Baka juice? Kuya Yuze, nandito ka sa piging, malamang may mga kailangan kang makilala. Huwag mo akong alalahanin, hahanapin kita pagkatapos kumain. Sige. Dito ka lang. Nasa ballroom ako. Ginoong Gu, alam na ng iyong ama na naglagay ka ng mga tao sa paligid niya. Ginoong Gu, kalihimlin, ang galing ng pagkakataon. Miss Shen, bakit wala ka sa bulwagan ng piging? Ako. Masyadong mainit sa loob. Lumabas ako para huminga ng hangin.
Miss Shen, wala ka bang narinig na kahit ano? Wala akong narinig! Ang pagsisinungaling sa harap ko ay may kapalit. Narinig ko lang si Kalihim Lin na nagsabi. Nalaman na ng tatay mo, yun lang ang narinig ko. Sa totoo lang, wala na akong narinig pa. Si Kalihim Lin ay mahina magsalita, yung isang linya lang ang malinaw na narinig ko. Sino ang pumili ng damit na ito para sa iyo? Joe Yuze. Shen Qingli. Alam mo ba kung ano ang itsura mo? Parang prinsesa. Prinsesa? Ilang taon ka na parang prinsesa ka pa rin. Ang itsura mo ngayon mukha kang menor de edad. Hindi bagay sa iyo ang damit na ito. Bata pa ako. Hindi kakaiba ang mukhang bata. Hindi tulad ng iba na mukhang matanda kahit anong isuot. Hindi matanda si Joe Yuze. Kakadating lang niya sa kabisera at sumasayaw ka na ba kasama siya? Isang bata kang walang muwang. Nabibiktima ng matatamis na salita at sumusunod sa kanya ng bulag-bulagan. Si Yus at ako hindi kung ano ang iniisip mo. Siya ay tunay na mabait. Sino ang nakakaalam? Huwag kang masyadong mapaniwalain. Joe Yuze. Maaaring hindi na siya ang parehong tao na kilala mo noong bata ka. Menor de edad. Papalitan ko ang damit mo, magbago ka ng ibang damit. Dalhin mo siya sa lounge. Pero pribadong lounge iyon ni Mr. Gu. Hindi ba dapat tayong... Magpalit ng ibang kasuotan? Gaano katagal iyon? Tingnan mo ang kapansin-pansing mantsa ng alak. Sobrang halata. Kung magsalita siya ng kung ano-ano at marinig ni Mr. Gu, manatili ka sa kanya, pabilisin mo siya. Sumama ka sa akin. Kunin mo ito. Magpalit ka sa silid na yon. Bilisan mo. Iyan ang ekstrang panggabing gown ni Miss Jiang. Mas mahal pa yan sa damit mo. Itago mo na lang. Mr. Gu, narito ang malinis na damit para sa iyo. Malamang hindi alam ni Miss Jiang na ayaw mo ng amoy pabango. Lumabas ka. Opo. Lumabas ka na, umalis ka. Bakit nandito ka pa? Nagbibihis sa lounge ko? Gumagamit ka na naman ng dati mong pakana? Shen Qingli, maganda ba ito? Pumasok lang ako para magbihis. Nadumihan ang damit ko. Dinala ako ng assistant ni Miss Jiang dito. Hindi ko alam na ito pala ang dressing room mo. Jiang Lu. Binuhusan niya ng alak ang damit ko. Halika dito. Alis ako pagkatapos kong magbihis. Pwede ka bang umikad muna? Nasaan si Joe Yuze? Busy siya. Kaya ko naman ito. Sinasabi mo ba na ang assistant ni Jiang Lu ang nagbigay sa'yo ng card? Oo. Nasaan ang card? Pwede na ba akong umalis? Ang
dumi naman. Bakit mo sinusuot yan? Ang damit na ibinigay sa akin ni Miss Jiang, hindi ko isusuot yan. Hubarin mo ang damit. Pinakuha ko kay Secretary Lin ang mga ito sa sukat mo. Hindi naman kailangan yon. Sinabi ko sa iyo na tanggalin mo yan, pero suot mo pa rin? Hindi mo kayang pakawalan? Iyang bigay sa iyo ni Joe Yuze? Ikaw, pwede bang humarap ka o umalis ka? Dapat bang kunin ko ang iyong mahal na Yuze para tulungan kang magbago? Wala namang relasyon kami ni Yuz. Bakit hindi ka man lang maniwala sa akin? Bakit? Bakit patuloy mo akong tinatanggihan? Marami kang babae, hindi mo ako kailangan. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Ako mismo ang nakakita at nakarinig. Noong araw na iyon, nakita ko si Shen Miaoyin na sumakay sa kotse mo. Noong tumawag ako tungkol sa tuition, tinawagan kita at narinig. Mga tunog na iyon, mga boses ng dalawang babae. Sa dami ng mga babaeng yun, bakit hindi mo ako pabayaan? Anong pabango ito? Wala akong pambili ng pabango. Kung gayon, bakit? Nasakita kita ang iyong paglalapit sa bawat pagkikita natin? Anong engkanto ang ginawa mo sa akin? Wala akong ginawa. Ito ay sarili mong gawa. Bitawan mo ako. Pakakawalan kita. Kung hahalikan mo ako, tulad noong gabing iyon. Ayaw ko. Shen Qingli, may utang ka sa akin. Babayaran kita. Ano mang kaya ko. Ngayon din. Pumili ka ng iba. Sige. Saka kita hahalikan. Parang aso ka ba? Ang dami mong kagat? Jigo. Tutulungan kitang palitan. Ako na lang. Gu, nandito si Miss Jiang para makita ka. Sabi niya gusto raw humingi ng tawad. Bakit ako hinahanap ni Jiang Lu? Nasa loob ba si Miss Shen? Miss Jiang, pinatanong ako ni Miss Jiang, may mali ba siyang sinabi kanina na offend ka? Ganitong kaliit na bagay at lalapit ka sa akin. Ibalik mo siya sa banquet hall. Sige. Yu. Ang damit mo. Kumuha ka ng isa pang malinis na suit. Ang babaeng dinala ko ngayon ay ang gusto mo. Qingli. Bakit ka nagpalit ng damit? Napaisip ako kung saan nawala ang cute kong kapatid na nakaprinsesa. May nagtapon ng alak sa damit ko. Napilitan akong magpalit nito. Yuzi, nakita kitang kausap si Miss Jiang kanina. Kilala mo ba si Miss Jiang? Siya. Siya lang ang tagapagmana ng pamilya Jiang. Ang tatay at lolo niya ay may matataas na posisyon sa politika. Plano ng pamilya namin na magkaisa sa pamamagitan ng kasal. Kung si Jiang Lu magiging Mrs. Gu, ang paggawa ng koneksyon ngayon ay makakatulong sa amin sa hinaharap. Mr. Zhou. Umalis ka na, Mr. Gu? Sa kasamaang palad, ang mga babae ay patuloy na lumalapit kay Heng. Ang bangketeng ito ay sobrang nakakainip.
Masyado kang mapagpakumbaba, Miss Jiang. Ang gwapong itsura ni Mr. Gu at kahangahangang kakayahan. Natural na umaakit ng mga elite na babae na naghahanap ng kanyang atensyon. Ano ang estado nila? Kahit na magpalitan sila ng ilang salita sa kanya, hindi sila magpapakasal sa pamilya Gu. Yuze, maghihintay ako sa kotse. Heng, sabay na tayong umalis? May iba pa akong gagawin. Secretary Lin, samahan mo siya pa uwi. Naiintindihan. Mr. Joe, kailangan mo ng sakay. Akala ko busy ka. Hindi magkatugma ang mga destinasyon natin. Babalik ako sa Chaoyue. Chingli, sa harap ka maupo. Sasama ba si Mr. Gu sa atin? Sige. Yuze, ako ang mauupo sa likod. Wala nang kailangan na formalidad, Ginong Joe. Saan tumutuloy si Kyutong? Walang problema. Pumunta muna tayo sa Chaoyue Group. Mahalaga ito. Sinisiksik ako ni Kyutong. Inaasar mo na naman ako, Ginong Gu. Napakabait ni Chingli. Tigilan mo na ang lagi mong panunokso sa kanya. Mabait? Ang pagsunod ay mabuting asal. Sumusunod ba siya? Nung bata pa si Chingli ay minahal ng sobra ng kanyang ama at kuya. Wala siyang naging panahon ng pagre-rebelde. Ganun lang talaga siya. Chingli, aalis ako bukas, bunso. Kung may mangyari man, tawagan mo ako. Tawagan mo ako kahit walang problema. Sige, Kuya Yuze. Aakyat na ako ngayon. May gusto si Mr. Joe sa kanya. Nung bata pa ako, kaibig-ibig si Chingli. Ngayong, lumaki na siya. Nagsimula na akong makaramdam. Hindi mo ba siya itinuring na parang kapatid? Dahilan lang ang tawag na kapatid. Napakaingat ni Chingli. Kung wala ang koneksyong ito, hindi ko siya madadala dito. Ano? Si Mr. Gu ba ay may gusto rin sa kanya? Regular. May mga reklamo ang mga bisita tungkol sa'yo. Chingli, may na-offend ka ba? Tumawag sila para magreklamo, sinasabing mahina ang serbisyo at pang-aabuso sa salita. Hindi iyan totoo. Hindi ako nambastos ng mga bisita. Maaari mo bang sabihin kung sino ang nagreklamo? Tanging na ito ay isang premium na miyembro ng VIP. Chingli, pasensya na. Simula bukas, wala ka ng trabaho. Yung Shenjing Li. Kahit high school graduate lang nagtuturo ng pagpipinta sa apo ko, kung bumagsak siya sa CAFA exam, sasagot ka. Lola, pag-usapan natin ito ng pribado, huwag mong guluhin ang ibang guro. Walang kwentang tao ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na tawagin kang guro niya? Hinihingi ko. Agarang refund kung hindi. Magsisisi ka sa pagsalungat sa akin. Lola, pakihinaan mo ang loob. Chingli, hindi ito ang unang pagkakataon na humingi ng refund ang mga magulang. Magpahinga ka ng ilang araw hanggang sa maayos ko ito. Ingat ka muna. Pasensya na, kuman na naman akong nagdudulot ng problema. Okay lang. Umalis ka muna. Sige, umalis ka na. Una, trabaho bilang golf caddy. Tapos itong pagtuturo. Hindi ito mga nagkataon lang.
Miss Gu, dapat akong mag-resign bilang teaching assistant. Ang mga pagkalugi sa institusyon ay maaaring ibawas sa aking sweldo ngayong buwan. Salamat sa lagi mong pag-aalaga sa akin. Kuya, kung hindi nangyari ang lahat ng ito, mas mabuti sana. Eto na. Ang huling putahe. Ang batang ito ay masyadong masilan. Siya lang kumakain ng pagkain na niluto ng kanyang kuya. Hindi ako masisisi, ang galing magluto ng kuya ko. Kailangan kong kumain ng luto niya araw-araw. Sige. Pakainin kita hanggang maging matabang baboy ka. Matingnan mo ito. Kuya. Hello? Miss Shen si Mr. Shen ay nagkaroon ng respiratory arrest 2 oras ang nakalipas. Ano? Nagawa naming buhayin siya kakastabilize lang ng kondisyon niya. Dr. Zhao, kung magpapatuloy ito, ang kapatid ko ba? Nag-aalala rin kami tungkol dyan, pero ang US ay nakabuo ng bagong protocol ng paggamot na espesipikong dinisenyo para sa mga pasyenteng tulad ni Mr. Shen. Gusto mo bang subukan? Kung itutuloy natin, ano ang tsansa na magising siya? May mga panganib ba? May mga panganib talaga, pero may 80% na tagumpay. Ang halaga ng paggamot ay 1,000,000. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Lumalala ang kondisyon ni Mr. Shen, pakiusap. Magdesisyon ka na agad. Naiintindihan. ₱1,000,000. Pumayag ba siyang ipahiram sa akin yon? Wala akong tigil para makuha ang gusto ko. Guheng. Sa loob ng 9 na taon, anong uri ng halimaw ang aking nahulog? Sino? Ako. Kapitbahay mo sa tabi. Bashaw, hindi mo ba ako aanyayahan sa loob? Hindi ka ba natatakot na marinig ka ng nobya mo? Puta, nahimatay na. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang masusunod. Kasalanan ng maganda mong muka. Hindi pa ako nakakita ng katulad mo. Ang lakas mo mangakit. Buksan mo ang pinto. Qingli, ano ang ginagawa mo? Bakit ang ingay? Kuya Yuze, Ano ang nangyayari? Nasa Beijing ako. Nasaan ka? sa inuupahan kong apartment. Gusto ng kapitbahay na pumasok. Sinusubukan niyang pumasok sa kwarto ko. Ibaba mo at tumawag sa pulis? Pupunta ako ngayon din. Harangin mo ang pinto. Mahal. Mahal, itatrato kita ng sobra. Tumawag na ako ng pulis. Pinabalaan kita. Lumayo ka. Bagong labas ng bilangguan, ang mga daya mo hindi gagana sa akin. Huling babala, huwag kang lalapit! Mahal, nandito na ako. Huwag kang matakot, Qingli. Ako ito. Qingli, manatili kang kasama ko, tumuloy ka sa bahay ko. Ang mga paupahang ito ay hindi sapat na ligtas. Ginoong Joe si Ginong Gu ay nasa Nightless City. Pumunta ba tayo? Hindi ngayong gabi makikipagkita tayo kay Chow Yue bukas. Pero, kaarawan ni Ginang Jianglu. Dapat kang pumunta, huwag mong hayaang maantala ang iyong trabaho. Ayos lang ako, Yuze. Medyo nanginginig lang. Kung gayon, sumama ka sa akin pero magulo ang mga tao doon, lumapit ka sa akin. Para maprotektahan kita.
May dalabang date si Ginoong Joe? Noong nakaraang pagkakataon ay nadumihan ko ang iyong damit, pasensya na. Hayaan mong mag-toast ako para sa iyo bilang paghingi ng tawad. Iba ang itsura mo kumpara noong nakaraang pagkakataon. May sakit ka ba? Hindi maganda ang pakiramdam. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, uminom ka na lang. Kalahating baso. Ginangjiang, hindi umiinom si Qingli. Ako na ang papalit sa kanya. Mukhang si Miss Shen. Sapat na ang edad para uminom. Jianglu. Jianglu. Aheng. Gusto ko lang humingi ng tawad sa ate ko, yun lang. Kung susuka ka mamaya, gamitin mo ang palda mo para punasan. Umalis ka. Hindi mo ba ako nakita? Hindi kami close ni Mr. Gu para bumate. Kung hindi ako nakialam, naubos mo na sana ang inuming iyan. Nalunok mo na ba? Ikaw na walang utang na loob. Si Yus ay nangangailangan ng tulong mo. Ayoko siyang abalahin. Isang inumin lang naman. Hindi ka naman mamamatay. Hindi. Inasar ba kita? Alam mo ang tolerance mo sa alak? Diba? Noong huling pagkakataon wala ako doon, isipin mo kung ano ang gagawin ng lalaking si Joe. Sa'yo. Guheng, sa huling pagkakataon, sinasabi ko ito. Si Yuze at ako ay magkaibigan lang. Magkaibigan lang. Bakit niya pa dinadala ka sa mga lugar na ito? Kahit na si Yus at ako ay nagsama, wala kang pakialam. Magkasama kami. Shen Qingli. Bitawan mo. Kailangan mo ng pera or lalaki? Tumanggi ka sa pera ko, pero kung makapit ka kay Joe Yuze, sa sandaling dumating siya. Tumigil ka sa pagsasalita. Makipaghiwalay ka sa kanya o sa susunod. Ahalikan kita sa harap niya. Guheng, bakit mo ipinipilit na pahirapan ako ng ganito? Gusto ko lang mamuhay ng payapa. Bakit? Ang makasama ako pumipigil sa'yo na mamuhay ng maayos? Bakit kailangan mong makasama si Joe? Para mabuhay ng maayos, wala akong karapatang pumili. May nakita akong pagkakataon ng pag-asa. At bumalik ulit sa latian. Paano mabuhay? Manatili ka sa akin. At magkakaroon ka ng kalayaang pumili. Sinasabi mo ba ang mga salitang ito? Sa ibang babae rin? Qingli, sumama ka sa akin. Pakiusap? Kakapatay lang ng lamok, pasensya na kayo. Tuloy lang tayo uminom at kumanta pa. Huwag mo akong hawakan. Mukhang ayaw mo talaga. Shen Qingli, bahala ka na. Sumama ka sa akin. Okay lang ba? Mr. Joe, kanina maayos naman ang lahat. Pagkatapos bumalik ni Mr. Gu mula sa banyo, bigla niyang tinanggihan ang kontrata. May tanga ba na nakasakit sa kanya? Ayos lang. Siguro may mga problema talaga sa kontrata. Pag-aaralan namin ito ng mabuti. Pag-usapan natin sa susunod na buwan. Qingli,
Ang kapatid ko ay aalis papuntang Amerika bukas. Pwede mo ba? Ginoong Hughes, pupunta ka sa Amerika? Para asikasuhin ang ilang negosyo. Tama, Chingyan. Nasa States din siya, di ba? Pwede ba akong sumama sa iyo? Ang tiket ng eroplano, babayaran kita. Siyempre, pero hindi ko kukunin ang pera mo para sa tiket. Kahit ngayon, formal ka pa rin. Kaibigan ko rin si Chingyan. Sa pagkakataong ito, isipin mo na lang na pagbisita ko sa kanya. Huwag mo na akong tanggihan muli. Uuwi na ako. Mr. Joe, nawala ng trabaho si Miss Shen. Bakit hindi kanya hingan ng tulong? Sa susunod, sa harap ni Chingli, banggitin mo ito. Tumigil ka sa pagsunod sa akin. Naunawaan. Chingli, kailan ka asa sa akin? Ginoong Hughes, binisita mo rin ba ang kapatid ko? Oh, magkasama kaming lumaki ni Chingyan. Pagkatapos ng aksidente niya, marami na akong beses na bumisita. Kuya, nandito ako para makita ka. Umalis na ang pamilya ni Tito. Ipinagbili ang bahay natin, gumising ka. Gumising ka at turuan mo sila ng leksyon. Chingli, huwag kang masyadong malungkot. Ginoong Hughes, gusto kong mapag-isa kasama ang kapatid ko. Sige. Huwag ka lang umiyak. Uy, nakasalubong ko uli si Guheng, kamukha niya ang dati. Pero may pagkakaiba rin. Para sa medical mong gastos. May nangyari na hindi ko akalain na posible. Ano sa tingin mo sa ginagawa ko? Ang totoo, may personal din akong dahilan. Matagal ko na siyang gustong palihim. Kung gising ka lang, baka suuntukin mo ako. Pero baka kung marinig mo, tungkol sa akin at sa kaaway mo. Nagkatulog. Magagalit ka siguro ng magising. Musta? Miss, siya nung binayaran ko ang tuition mo dati sa paaralan. Binigay ko sa iyong tagapayo ang numero ko. Nagsimula na ang klase ngayon. Bakit wala ka doon? Ang aking kahilingan para sa pagliban ay naisumite na, baka hindi niya napansin yon. Personal ang aking edukasyon. Kung makipag-ugnayan sa iyo ang paaralan, muli sa hinaharap, wag mo na lang pansinin. Sa Estados Unidos ngayon, maraming pasyenteng koma gamit ang bagong plano ng paggamot at nagkakaroon ng malay. Naniniwala ako ganyan din si Mr. Shen. Tingnan mo si Mr. Zhang dito na kinabang siya sa gamot na ito. Ngayon nakakalakad na siya tulad ng normal. Pumapayag ako sa bagong paggamot. Pero ang gastos. Miss Shen, sa aking palagay, kung magising si Mr. Shen, kahit magkano ang halaga ay sulit. Lumalala ang kanyang kondisyon. Ilang beses pang respiratory failure, hindi ko masisiguro mabubuhay siya. Ito ay tapat na payo, mangyaring isaalang-alang ito. Sabi ni Dr. Zhao may bagong gamutan si Chingyan. Pero hindi mo kayang bayaran. Hindi ako sigurado kung gusto ko gumamit ng bagong gamutan. Kakaunti lang ang pasyenteng gumagamit. Nag-aalala ako. Naniniwala ako na si Chingyan ay nakahiga sa kama na walang malay sa loob ng 2 taon. Ngayong alam niya na may bagong gamutan, gugustuhin niyang subukan ito. Pero ang 1,000,000 piso na halaga ng gamutan. Babayaran ko ito. Sobra iyon. Huwag kang mag-alala, hindi ko ibibigay sa iyo ang pera ng walang kapalit. Kamakailan, pinipilit ako ng nanay ko na mag-date. Chingli, gawin mong pabor ang iyong kapatid. Magkunwaring nobya mo ako. Hindi ba iyan hindi angkop? Perpekto ito. Gusto ng nanay ko ang mga babaeng tulad mo, mga inosente at dalisay na babae. Sa nakaraang taon, nakatutok ako sa trabaho. Wala akong oras para sa nanay ko. Matutulungan kita. Pero itong 1,000,000 piso, ituring mo itong utang. Kapag nakaipon ako ng sapat, babayaran kita.
At ang kapatid ko, kapag siya ay nagising, maaari ka naming bayaran ng magkasama. Magaling ang kapatid ko sa pagkita ng pera. Sige, Yuse, nagpa-practice lang ako. Kung hindi, magkakamali ako sa harap ng nanay ko. Magkakamali ako sa harap ng nanay ko. Oh? Oh, Chingli, nakuha mo ba ang mga singsing ng magkasintahan? Yuse, hindi ko ito matatanggap. Para mag-arte sa harap ng nanay ko, kailangan nating maging masinsin. Sige, may mga gagawin ako. Susunduin kita mamaya. Si Binibining Shen ay hindi maaring maging malungkot. Pinili ito ni tagapamahala Joe buong gabi. Mukhang gusto mo ito. Sasabihin ko kay Yuz na ilagay ang singsing na ito sa iyo. Ikaw? Binibining Shen. Lin? Kalihim Lin. Binibining Shen, ang aming tagapamahala Gu ay nag-aanyaya sa iyo na umupo kasama niya. Busy si Miss Shen, wala siya ngayon. Hinihiling ni President Gu. Kahit 5 minuto lang. Secretary Lin, nasa Amerika na ako. Paano mo ako natagpuan? Huwag mong masyadong isipin, Miss Shen. Nasa Amerika si President Gu para sa auction. Kakagaling lang niya sa pakikipagkita sa organizer ng auction. Nakita ka naming pumasok sa mall. Hindi, sa totoo lang napansin ka namin sa mall. Sige. Sasama ako sa'yo. President Gu? Kailan siya babalik? Miss Shen, kailan ka babalik? Sabihin mo sa kanya. Walang mahalaga, aalis na ako. President Gu. Ipaalam sa kanya. Kung hindi mo sasabihin sa kanya, hindi ka makakaalis sa cafe na ito ngayon. Miss Shen, kung tumanggi kang sabihin ang petsa ng iyong pagbabalik, hindi ka papayagan ni President Gu na umalis kahit isang hakbang mula sa cafe na ito. Sabihin mo sa kanya. Tingnan natin kung paano mo ako pipigilan sa pag-alis. President Gu, hindi takot si Miss Chen. Sige, subukan mong pigilan ako. Ihatid mo lang ang mensahe. Kailangan namin ng tulong mo. Walang oras. Wala nang oras ngayon. Wala ring oras pagkatapos umuwi. Dapat kang gumawa ng oras. Pag-uwi mo, tawagan si Secretary Lin. Hindi mo na kailangang gawin ang kahit ano. Makipagkita ka lang sa isang tao. May mga bagay akong dapat asikasuhin. Hindi pa ako makauwi. At pagkatapos kong umuwi, baka pumunta ako sa Shangcheng. Xiangcheng. Kung naalala ko ng tama, si Zhou Yuze ay taga Xiangcheng. Anong nasa loob? May sakit ang kapatid mo. Bumibili ka pa ng mamahaling bagay? Paano mo nalaman? Gaano ba karami ang alam niya na ang kapatid ko ay si Shen Qingyan o nakilala na ba niya kung sino ako? Miss Shen, nang makipag-ugnayan sa akin ang paaralan mo, sinabi sa akin ng guidance counselor mo. Tungkol sa mga problemang pinansyal mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Ang relasyon natin ay hindi sapat na malapit para pag-usapan ang mga bagay pampamilya. Dalawang taon nang nasa vegetative state ang kapatid ko. 2 buwan na ang nakalipas, nagkaroon ako ng problema sa pera. Kung walang trabaho, hihinto ang panggamot niya. Shen Qingli. Ganun ka ba ka-naive? Ha? Itong walang muwang na estudyante ang nasa harapan ko ay ang perpektong halimbawa. Noong desperado ka sa pera, nakilala mo ako. Sumuko ako sa tukso at pinayagan kang magtagumpay. Dapat humingi ka pa ng higit.
Magtagumpay, ako ang biktima. Malinaw na ako ang dehado. Sa mundo ng mga matatanda, mayroong lahat ng uri. Upang manatiling ligtas sa masalimuot na lipunan, dapat mong itago ang kabutihan at kadalisayan. Unahin ang interes. Kapag may hawak kang baraha, walang bawal. Kapag humingi ka, dapat akong sumunod. Gusto man o hindi. Ikaw, tinuturuan mo ba akong mang-blackmail? Parang negosyo lang ito. Kumusta na ang kapatid mo ngayon? Stable siya. Ako na ang bahala sa kanyang medikal na gastos. Bumalik ka sa eskwela. Relax lang. Hindi ito pabor. Isipin mo na lang na charitable support. Kailangan mo lang makipagkita sa isang tao. Matapos mo akong tamaan noon, wala na akong interes sa iyo. Bakit ka? Ganyan ka desidido sa eskwela? Ang mundo ay napakalupit. At education ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga tinik ng buhay. Hindi mo nakakailanganing umasa sa iba para mabuhay. Mamuhay ng malaya. First time na parang, totoong profesor ka. At dati, ano ang itsura ko? Salamat sa pagsasabi ng lahat ng ito ngayon. Pero hindi ko matatanggap ang iyong philanthropic donation. Dahilan? Masasaktan lang ako kung tatanggapin ko. Wala akong maibibigay na kapalit. Mabilis matuto. Paano si Joe Yuze? Kinuha mo ang kanyang... Si Kuya Yuze ay kaibigan ng kapatid ko. Magkakilala na kami. Ano ang nasa loob ng kahon? Buksan mo. Buksan mo. Magkaparehong singsing ng magkasintahan. Kanino? Sa pagitan namin ni Kuya Yuz. Tinanggihan mo ang tulong ko. Hindi dahil sa transaksyon, kundi dahil may ibang nagbayad. Hindi. Tigilan mo ang pagsasayang ng oras. Shen Qingli, na-underestimate kita. Ang mga trick na ginamit mo sa akin ay gumagana rin sa iba. Congratulations! Nakahanap ka ng meal ticket. Dito na nagtatapos ang partnership natin. Lin Chuan, ihatid mo siya palabas. Lin Chuan, samahan mo siya palabas. Ikaw, Ako, Ginonggo. Sinira mo ang dalawa kong part-time na trabaho. Ang mang-insulto ng tulad mo. Walang armor ang makakaprotekta sa akin mula sa iyong kapangyarihan. Shen Qingli, anong ibig mong sabihin? Alam mo naman, kung ano ang ibig kong sabihin. Nakialam ka sa trabaho niya. Presidente Gukung, wala ang utos mo. Hindi ako maglalakas loob. Pumunta ka at magtanong sa mga tauhan ng golf course. Bakit ka gusto ni Presidente Gu? Usapang casual. Tungkol saan, sabihin mo sa akin ang detalye. O tanungin mo si Presidente Gu mismo kung ano ang napag-usapan namin. Ikaw? Qingli, bakit hindi mo suot ang singsing? Ito ay palaging isang pagganap para sa iyong tiyahin. Isusuot ko ito kapag kailangan. Nakilala ni Qingli si Presidente Gu ngayon. Tinanong niya kung kailan ako babalik. Gusto niyang makipagkita ako sa isang tao. Qingli, hindi ako dapat makialam sa personal mong buhay. Mapanganib si Gu Heng. Higit pa siya sa isang CEO.
May connection sa ilalim ng lupa. Napansin ko sa Beijing labis siyang interesado sa iyo. Lumayo ka sa kanya. Naiintindihan ko, mula ngayon iiwasan ko siya. Jingli. Marami akong apartment sa Shangcheng. Pwede kang tumira hanggat gusto mo. At saka, tingnan mo kung anong trabaho ang gusto mo. Matutulungan kitang maghanap. Kuya Yuze, ang mga bagay na ipinangako ko sa'yo, tutuparin ko iyon. Eto lang, hindi pa ako makakapunta sa Shangcheng. Kailangan ko pang bumalik sa kolehiyo. Jingli. Isuot mo pa rin ang singsing. Napakamapaghinala ng nanay ko. Mawawala ang kanyang mga pagdududa. Ang mga bayad sa paggamot, ililipat ko sila sa account ng ospital sa loob ng 3 araw. Binibining Shen, pakitingnan na pumunta ka sa oras na yon. Ang mga pasyente ay nangangailangan pa rin ng pamilya na kasama nila. Sige, Dr. Zhao, inaasahan ko kayo. Binibining Shen. Ginang Zhang, wala pa akong pagkakataong bumati sa iyo. Ang iyong asawa ay gumaling na. Oo, salamat sa Diyos upang payagan ang aking asawa na bumalik sa akin. Sa bagong plano ng paggamot, pagkagising ng iyong asawa, mayroon ba siyang anumang hindi komportableng sintomas? Binibining Shen, anong plano ng paggamot ang pinag-uusapan mo? Ang aking asawa ay kusang gumising. Kayo ano ang sinasabi ninyo? Bigla siyang nagising isang gabi. Wala siyang natanggap na espesyal na paggamot. Pero sinabi ni Dr. Zhao na nagising siya dahil sa bagong paggamot, kaya siya nagising. Dr. Zhao, sa palagay ko binanggit niya ang planong iyon. Pero hindi pa ito naaprubahan ng Estados Unidos. Samahang medikal ng Estados Unidos. Walang ospital ang maaaring gumamit nito sa mga pasyente. Ayos lang ba kayo? Yuze, pwede mo ba akong pautangin ng 100,000 yuan muna? Jingli, ano ang balak mong gawin? Ang bagong plano ng paggamot ni Dr. Zhao ay may problema. Gusto kong ilipat ang kapatid ko sa ibang ospital. Jingli, hindi ganon kadali ang magpalipat ng ospital. Jingyan, hindi na niya kaya ang anumang karagdagang kaguluhan ngayon. Pero Yuz, nakilala ko si Mrs. Zhang ngayon. Sabi niya, Tama na. Huwag na nating pag-usapan ito. Pagkatapos nating bumalik sa bansa, ililipat ko ang mga bayad sa paggamot sa account ng ospital. Kung talagang nag-aalala ka, personal kong babantayan ang kalagayan ni Qingyan ng maigi. Pero Kailangan magpahinga ni Mr. Zhou. Pagod na pagod siya kamakailan. Pumayag na siya na bayaran ang mga medical na bayad ng kapatid mo. Ang mga bagay na ito na walang kabuluhan, huwag mo na siyang istorbohin. Miss Shen, buong puso kitang tinulungan at ang iyong kapatid, ngunit nagreklamo ka laban sa akin. nagsinungaling ka muna sa akin. Wala ka talagang bagong plano ng paggamot o mga kaso ng matagumpay na paggaling. Ano naman, kung susubukan ng kapatid mo ang bagong paggamot, baka magising siya. Kahit ano, hindi ako papayag. Bakit mo ako ni-report? Alam mo ba, na dahil sa ebidensya mo natanggal ako sa ospital? Ikaw mismo ang lumabag sa regulasyon tungkol naman sa parusa ng ospital. Wala akong pakialam. Na-underestimate kita. Gising, lahat bumangon para sa hapunan. Pumila, huwag kang magloko. Kung may susubukang tumakas, sila ang unang mamamatay. Saan nila tayo dadalhin? Wala akong ideya. Ayaw ko! Mga underground casino sa Amerika nagbebenta ng tao. Baka mapunta tayo. Galaw.
Labas na! Pumila! Tuloy lang sa paglabas. Tumayo. Incheck ka rin? Sa wala pang 2 oras, ipapadala tayo sa bahay subasta. Sa subasta, Ang mga hindi nabili itinatapon. Bilisan! Mamamatay kayo lahat dito mismo. Galaw! Kaya ang pagbenta ang tanging pag-asa natin. Para manatiling buhay. Bilisan! Makipag-ayos ka sa kanila. Sa itsura mo, mabilis kang mabebenta. Pagkatapos mabili, kumbinsihin mo ang bumili sa iyo na hayaan ang pamilya mo magbayad ng pantubos. Bilisan! walang sino man ang magbabayad para sa akin. Galaw! Bilisan mo. Magdamit ng mapanukso para makakuha ng mas mataas na presyo. Tigil ang pag-aatubili kilos na. Kalaw. Isang babae mula sa Huago klasikong kagandahang Asyano taas, 168 cm, timbang 46 kilogallante, uri ng dugo o bukod sa anemia walang ibang mga issue sa kalusugan. Simulang bid 10,000. $20K. 30K. 35K. 100K. Wow, Gino, ang bid ay nasa 100K. Meron bang mas mataas na alok? Ang asa ng kagandahan ay bihirang makita sa ating subasta pakiusap. Huwag palampasin. 110K. 130K. 200K. 250K. Ang cute, ang ganda sa akin na ito. $50K isang beses na. May huling tawad ba? 250K, 2 beses na. 250K sa ikatlong pagkakataon. 1 million. Diyos ko, 1 million. $1 million. Ang Ginoo sa gitna ay tumaas sa 1 million sa kasaysayan ng ating subasta. Ito ang pinakamataas na tawad kailanman. Naibenta sa 1 million. Bakit pamilyar ang pakiramdam nito? Sa 2 taon kong pagtatrabaho dito, wala akong nakitang sino man na tumawad ng ganito kataas dati, pumunta at makipagkita sa nagbebenta doon. Ginoo ang iyong mga kalakal. Wala talagang sugat sa kanya, pinrotektahan namin siya ng lubusan. Hindi na kita aabalahin, Ginoo. Pakiusap, iwan mo ako.
Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Gusto kita. Sumunod ka kay Joe papuntang Amerika. Nasisiyahan ka ba? Guheng. Nagulat. Ipinagbili ka niya. Hindi doktor ng kapatid ko yon, pinalayas ko siya sa trabaho. Shen Qingli, sabihin mo sa akin. Kung hindi ako dumalo sa subasta, bibilhin ka ba ng matandang iyon para kunin ka bilang laruan o kaya ibang tao kukunin ka para anihin ang iyong mga organo? Pasensya na. Kung natatakot ka, umiyak ka lang, ayos lang. Tapos ka nang umiyak? Tara na. Ginonggu ang daan sa unahan. Huwag tumingin. Hindi kita iiwan. Guheng. Huwag matakot, tubig lang yan. Panatilihing nakapikit ang mga mata mo. Sige, itaas ang paa. Manatiling tahimik. Kumapit ng mahigpit. Li, umuwi ka sa inyo? Miss na miss kita nitong nakaraang buwan. Subukan mo ito, ang sarap talaga. Li, okay ka lang? Ayos lang ako. Baka medyo sumasakit ang tiyan ko. Hamo. Ako gusto ko ito. Ito? 35. Qingli. Ikaw ba ay hindi maganda ang pakiramdam? Ako. Sumasakit ang tiyan ko. Mukhang pumayat ka na naman. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, dapat kang pumunta sa ospital. Libre ka ba ngayon? Pwede kitang samahan. Hindi na kailangan. Pagkatapos ng part-time job ko, kung masama pa rin ang pakiramdam ko, ako na lang ang pupunta. Sige, kung hindi ka maganda ang pakiramdam, tawagan mo ako kahit kailan. Shen Qingli. Mas epektibo ang gamot na ito. Si mami ko ay laging sumasakit ang tiyan. Ito ay lagi siyang natutulungan. Wag na, talaga sakit lang ng tiyan yan. Dapat mong itago ito para kay mami mo. Huwag kang masyadong formal sa akin. Kapag may sakit ka, hindi man lang ako makapag-concentrate sa basketball. Salamat. Walang problema.
Xia Mingzi. Kuya, ano ang ginagawa mo rito? Ay nagbigay ka lang ng 2 aklatan sa paaralan natin. Ano yon? May problema sa tiyan si Shen. Binilhan ko siya ng gamot. Pumunta ba siya sa ospital? Sabi niya, hindi siya pumunta. Busy siya sa sideline, walang oras para doon. Bingi o Pipi? Kailangan mo ng ibang sasagot para sa'yo? Kayo bang dalawa magkakilala? Mr. Gu, kung mayroon wala nang iba, aalis na ako? Sumakay ka sa kotse, pupunta tayo sa ospital. Hindi ako pupunta. Kaya balak mo pa rin. Mag-aksaya ng oras dito habang pinapanood ng lahat? Kunin mo ang mga gamit mo. Pagsusuri ng pagbubuntis. Mali ang nakita mo. Binabati kita, Ma'am Shen. Para saan? Kung totoo, maaari pa bang tumawa si Ginoong Gu? Sabihin mo sa akin, ang ganitong bagay, bakit mo itinago sa akin? Akala ko kung ito ay gusto ko sanang sabihin sa'yo sa tamang oras. Kung hindi, magpapatuloy na lang akong mamuhay gaya ng dati. Huwag kang umiyak. Pumunta muna tayo sa ospital. Ang resulta ay nagpapakita. Ipinapakita ng resulta ng pagsusuri, walang pagbubuntis. Ang pagkaantala ng regla ay maaring dulot ng kamakailang emosyonal na kawalang tatag ni Miss Shen. Bukod dito, ang kawalan ng balanseng nutrisyon ay nag-ambag sa pagkaantala. Tungkol naman sa madalas na pagduduwal, ito ay dahil sa pamamaga ng sikmura. Ang inyong kalagayan ay lubhang seryoso. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa inyong kamakailang mga gawi sa pagkain? Ako! Tinatanong ka ng doktor, bakit mo ako tinitingnan? Ako ay wala akong ganang kumain kamakailan. Ang aking mga pagkain ay naging napakasimple. Simpleng pagkain tulad ng ano ba talaga? Pangunahin mga mantao at pansit. Kung ito ay lumabas, masisira ang reputasyon ni Ginoong Gu. Pumunta para sa 2 araw na therapy sa ugat. Upang mabawasan ang pamamaga ng sikmura, kumain ng maayos pagkatapos umuwi. Pagkatapos ng lahat ng gulo na ito, sa kabutihang palad walang pagbubuntis. Mukhang ikaw ay nakahinga ng maluwag. Hindi ba dapat? Kung talagang may bata, papayagan mo ba akong panatilihin ito? Ginang. Heng Shaolin, anong ginagawa mo dito? Ito ang pamangkin ko sa malayo. Nag-aaral siya sa Jingbei University. May problema siya sa tiyan kamakailan. Kaya dinala ko siya para magpa-check up. Mrs. Gu. Ang ganda niya. Heng, nakilala mo na ba siya? Oo, pamangkin ni Lin Chuan, medyo sakit ng ulo. Lumiban sa klase nung simula ng semestre. Nag-donate ako ng 2 library para maayos ito. Pasensya na, Mr. Gu. Bakit ka lumiban? Mga bagay-bagay sa pamilya. Pasensya na sa abala, Mr. Gu. Walang anuman. Manatili ka lang sa eskwelahan at okay na tayo. Secretary Lin 5 taon sa Chaoyue Group. Tungkulin ko ang tumulong. Sa totoo lang, inaapi ang isang dalaga. Kumilos ka ayon sa edad mo. Bata man siya, pero matapang. Miss ang payat mo. May problema ba? Gastritis lang. Mas okay na pagkatapos ng IV kahapon. At ikaw, Mrs. Gu? Routine na check-up. Muntik ko ng laktawan ngayong taon. Ipinilit ni Aheng. Mrs. Gu, may class reunion ako mamayang gabi. Aalis na ako. Sige.
Shaolin, gaano mo kakilala ang pamangkin mong ito sa malayo? Ang mga magulang ni Qingli ay namatay ng bata pa. May malubhang sakit ang kapatid. Kamakailan lang ko siya kinilala. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Parang kakaibang pamilyar. Maaaring siya ay ang hinahanap ko? Alamin ng malalim ang kanyang background. Naiintindihan. Ang tagal na mula nung graduation. Nakasama ko na ang iba kong mga kaklase. Maraming beses na, mahal kong Qingli, bakit ngayon ka lang dumating? Pasensya na, Ma'am Jiang. Sobrang busy ako sa trabaho. Qingli, kung may problema ka, pwede mo sabihin sa akin o sa mga kaklase mo. Naiintindihan mo? Ma'am Jiang, malaki na ako ngayon. Kaya ko nang ayusin ang mga bagay-bagay. Oh. Hindi ba iyon ang CEO ng Joyous Group? Lumalapit siya sa atin. Qingli, kilala mo ba si President Gu? Ganyan kahalagang tao, paano ko naman siya makikilala? Malamig sa labas. Pasok na tayo. Sige. Nakakahiya ba ako? Ang mga tao ay nagsitsismis tungkol sa engagement mo kay Miss Jiang Lu. Siguro si Miss Shen ay lumalayo. Ma'am Jiang, magkakapit bahay kami 4. Mauna na kami. Sige, paalam. Ma'am Jiang, gabi na. Ihatid kita sa bahay. Qingli, sabay tayo. Ma'am Jiang, malapit lang ang bahay ko. Kaya kong umuwi mag-isa. Kailangan kong magpahinga ng kaunti. Sige. Una kong ihahatid si Ma'am Jiang. I-text mo kami pagdating mo. Paalam. Paalam. Dumi Road. Kung masira mo, babayaran mo. Go Heng. Kitang-kita mo ako sa pinto kanina. Bakit ka nagpapanggap na hindi mo ako kilala? Ang relasyon natin, Sugar Daddy. Babaeng estudyante. Kung malaman ng iba, nakakahiya. Nakakita ka na ba ng sponsor na kumikilos tulad ko? Araw-araw akong sumasabay sa mood mo. Natural ba ang kilos ko kanina? Hindi nila napansin na magkakilala tayo. Galing. Nung high school, baka nakita na tayo. Bata pa ako, hindi ko na matandaan. Ganun ba? Noong bumagsak ka sa exam na yon, nakiusap ka sa akin na pekehin ang pirma ng magulang. Ngayon hindi mo na naaalala? Hoy, hindi ba ikaw ang kapatid niya? Bakit ka nagtatago dito at umiiyak? Ako? Hindi ako umiiyak. Ano bang problema ng matapang nating munting bata, ha? Ako? Bagsak ako sa exam. Kailangan ng pirma ng magulang para sa guro ko. Yun lang? Akala ko may nambubulas sa'yo. Hindi naman maliit na bagay. Sige, makinig ka. Tiningnan ko ang papel mo sa pagsusulit. Pipirmahan ko para sa'yo. Pero ayos lang ba? Ano ang problema? Kung nag-aalala ka sa guro mo, tawagin mo na lang akong tunay mong kuya. Ang totoo mong kapatid na lalaki ay walang silbi naman. Hindi pwede. Si kuya ay kuya pa rin.
Hindi ko basta hahayaang pumalit ka sa kanya. Ikaw na talagang pilyo. Kung ikaw ang kapatid ko, hindi kita magugustuhan ng ganito. Talaga? Ang tagal na. Hindi ka nagbabago. Walang puso. Guheng. Gusto kita. Kailangan mo akong gustuhin. Okay? Shen Qingli. Simula ngayon, tuwing taglamig. Manonood ka ba ng niebe kasama ko?